How are you tonight? There are answers to life difficult questions. Like, for example, problems. I believe that all of us here experience problems. Do you? Yes. Financial problem, family problem, problema sa kalusugan. Perhaps, before I enter the renewal, ako'y bugbog sa problema. Kayo ba'y nabugbog na sa problema? Yes. Ano palatandaan sa isang tao na bugbog sa problema? Isa lang. Nagbabago. Tanungin mo ngayon katabi mo. Sagot ka ng sagot. Nagbago pa ba? Ang taong nabugbog sa problema, nagbabago. Di man siya perfect, pero trying hard siya maging perfect. Amen. Yes. Amen. Yun ang nabugbog sa problema. Wala nang mapupuntahan niya kundi Diyos lang. And the best known story of the Old Testament is the story of Jehoshaphat. Maybe some of you do not know Jehoshaphat. Lalo na kung hindi kayo mati ng Bible study, hindi nyo kilala si Jehoshaphat. Sino sa inyo nakakakilala kay Jehoshaphat? Meron po ba? Jehoshaphat is the king during the time sa Israel. And the story of Jehoshaphat describes one of the great epic battles in the life of Israel. It is relevant to each of us because we all face battles each day. Tama po ba? As I mentioned to you earlier, financial battles, spiritual battles, employment battles, all kinds of battles in our daily lives. And God put the story of Jehoshaphat in the Bible in order to illustrate certain vital spiritual principles in winning the battles of life. Siguro medyo naging well-oriented ako sa battle sapagkat nagsusundalo ako eh. When I was young, ako'y na-excite sa mga thrilling. Lalo na kung halimbawa may encounter. Very exciting mo yan na medyo kakaba-kaba ng konti. Diba? Masarap yung gano'n eh. Yung medyo kinakabahan ka. Nakaka-thrill, nakaka-excite. Halimbawa, minsan nagtok ako sa BNP at sa AFP. Mas masarap yung binabaril nyo na bumabaril din kaysa sa binabaril mo na walang kalaban-laban. Na marami ngayon na napinihasa ang mga pulis at armed forces na magagaling sila sa mga walang kalaban-laban. Hello? Hi. Kaya maganda rin na maging Kristiyano sapagkat may labanan dito. At dito makikita mo kung sino ang tunay at ganap na makapangyarihan. Yan ang sinasamba natin sa ating pananampalataya na hindi lahat nakakakilala ng tunay. Amen po ba? Amen. Now, Jehoshaphat is the king of Israel during the time. He got a word from a friend that there are 3 enemy nations were coming against him to fight him. Dahil sa isang hari, may mga informer yan. May mga sabihin natin ng mga intelligence yan sa labas na nakakahagip ng balita na nagtatangka sa kanyang bansa. At nakahagip siya ng balita sa isang informante na mayroong 3 malaking bansa na gustong lusubin siya. Now, the odds were too good because it was 3 nations against the 1 nation of Israel. At alam ko na alam nyo na ang Israel ay napakaliit na bansa. Amen po ba? At alam ko din na alam nyo, kung kayo'y pamilyar sa balita, na matagal na hong inaaway ang Israel ng iba-ibang bansa. Kahit nung lumang tipan, dinidigma na sila. At hanggang ngayon, dinidigma pa rin sila. Pero isang bagay lang ang tanging dapat na paniwalaan natin. Kahit anong gera ang ginagawa nila sa Israel, hindi nila matalo-talo. Amen po ba?
Sapat na yun eh, na ang Diyos ay sumasa kanila. Sapat na yun para makumbinse ang buong mundo na walang tatalo sa Israel. Because God is with them. Amen? Amen. Now, from the second book of Chronicle, dito iikot ang aking ibabahagi sa inyo. In the second book of Chronicle, chapter 20, verses 1 following, it tells us that these three nations were the Moabites, the Ammonites, and the Meunites. Ito ang tatlong malalaking bansa na nagtatangka sa bayan ng Israel. At sa gabing ito, meron akong babanggitin sa inyong 6 na principles para magtagumpay tayo sa digmaan ng problema. Tanong ko lang, interesado ba kayo? Yes! Una, identify the enemy. Mahirap sumabak sa digmaan na hindi mo kilala kalaban mo. Mahirap din manalo sa spiritual kung hindi mo rin kilala ang kalaban mo at hindi mo kilala kung kanino ka. Kaya maraming Kristiyano sabog kahit Kristiyano. Naniniwala ko ba kayo? The first principle in overcoming the battles of life is identify the enemy. Now, this seems like a rather obvious principle, but actually, it isn't. Many people simply do not know who their enemy is. Madalas po, we think the enemy is some other person who is trying to get our job or somebody else in our family. But many times, the enemy is our own attitude. Hello? Ang kalaban ho, yung ating attitude. How we respond to the problem. It is not so much the situation that gets us down, but our response to the situation. Remember, before we can start winning our personal battles, we have to accurately and honestly identify the enemy. And the enemy is us. Tayo. Sabi ko sa katabi, ang kalaban mo sarili mo. Hello? Pag tignan yung katabi mo, yung sarili mo tignan. Okay? I want you to take note how Jehoshaphat reacted in verse 3 ng 2 Chronicles. In 2 Chronicles chapter 20, verse 3, sabi ho, in Tagalog I will read, nabahala si Jehoshaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. When he heard that these three nations were coming against him, he was alarmed. Hello? Hi. He was alarmed. And that's a typical reaction for all of us. When we see a problem, we say, what's going to happen to me? Paano na yan? Ano na mangyayari? And then we start to be afraid. We start to be getting afraid. Masisimula ka ng matakot. This is a natural reaction to problems. Ulitin ko. Natural reaction. Dako, patay na. Bayaran na. Kabahan na. Dako, ito na. At matatakot ka. Natural ho yan. Uulitin ko. It's a natural reaction to problem. Papasok ang fear. And remember, I want you to know that fear is not wrong. Fear is not wrong unless we deal with it in the wrong way. Natural din ho, matakot tayo. Normal din yung kabahan ka.
Pag kinabahan ka sa problema, nabahala ka, normal yan. Walang sino man dito sa silid na ito ang hindi nakakaranas niyan. Tama mo ba? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ang aking extended hand. Tama ba? Sabi mo sa akin, tama ba? Mayabang mo nagsasabing hindi siya nakikita sa problema. Kahit ang mga sundalo sa sulod at sa hulo, habang nakikipagputukan niya, may kabayan. Hindi nakasabing duwag sapagkat kahit sinong matapang, may kabayan. Kahit po si Pacquiao, pag lumaban niya, may kabayan. Bakit? Normal tayong lahat matense. Amen po ba? At ang taong nagkukubli na hindi siya natatakot, yan ang mga taong hambog at mayayabang at makakapal ang iba. Di marunong umarap sa katotohanan niya. Yan ang super plastic na tao. Ayaw nilang magpakatakot. Sabihin mo sa katabi mo, gets mo ba? Hello? Okay. Ngayon, ito ngayon ang maganda. If we use fear to motivate ourselves to conquer the problem, that's fine. That's great. But if we get discouraged and give up, or else get angry with God and say, why me? Then fear defeats us. Kaya meron din magagaling magdala ng takot. Amen po ba? Alam nyo, gagamit ko lang po ng Germany. I was again blessed by the Lord to give a talk in a convention of couples, no? Ng isang malaking marriage encounter ng asosasyon ng Diocese of Berlin. And there were about 18 to 20,000 people, couples. Again, I've been speaking in front of people for 25 years and still tensyonado ako. Kinakabahan ako. Maniwala ba kayo na tuwing ako tatayo, kahit sa inyo, kinakabahan din ako? I'm just being honest. Alam mo kung bakit? Hindi ko tinatago. Dapat ikahiya ko eh. Dapat mag-pretend ako hindi ako kinakabahan. Sa katunayan, bago ko pumasok dito, nakatatlong beses ako nagsiyam yan. Just to release the tension. Sapagkat kung hindi ko aaminin, nanganganib ako na umakyat ko sa ulo ko. Naintindihan ko ba ninyo? Natural lang. Kaya sinasabi ko, nasa pagdadala lang ng takot. Halata ka. Overconfident niya eh. Overconfident ako. Because the moment you speak behind the pulpit, you should speak with authority. Kahit takot ka, kaya nga kailangan ma-overcome mo yung takot. At tingin nyo lang siguro parang overconfident. No, I'm not. That is what I learned when I took my evangelization course in San Carlos. Once you stand behind the pulpit, taglay mo yung authority. Kaya lang nga, pag meron kang pinoclaim dito na hindi ayon sa Diyos, pananagutan mo sa Diyos yan. Amen po ba? Amen. Now, that is the first principle. Identify the enemy. How we will react. Okay? Second, take it to the Lord. Itaas mo sa Diyos. Jehoshaphat became afraid because he faced an apparently hopeless situation. Remember, bansa niyang maliit sa tatlong malalaking bansa. Talagang may karapatan siyang matakot. Amen mo ba? Sapagkat hopeless situation to, lulusubin ka ng tatlong malalaking bansa. Buti nga tayo eh. Binubuli lang tayo ng isang malaking bansa. Ito, tatlo. Could you imagine? So what did he do? Anong ginawa niya? Sabi uli sa verse 3, nung nabahala si Jehoshaphat at siya'y sumangguni kay Yahweh. Nagdasal siya, itinaas siya sa Diyos. At sinabihan naman siya sa Yahweh na mag-fast. Hello? Alam niyo sa ating mong simbahan, Katolik, tayo mga Katolik, naaalala lang mo mag-fasting pag panahon ng Kwaresma.
Pagkatapos ng wala na, past eating na. Totoo eh, masarap kumain. Kaya nga sa katigasan ng ulo natin, yung iba, bata pa, 30 anyos lang, may sustenance na. Ako nagsimula lang mag-sustenance, ang edad ko, 58. Not bad. Amen po ba? Pero yung iba, 30 pa lang, nagsusustenance na. May maintenance ka pa lang, hindi nasustenance. Sa totoo lang, may mga 30 anyos pa lang, nagme-maintenance na. Nagsimula akong mag-maintenance, papunta na ako ng 59 years old. And I'm now 60. So bago lang ako nag-maintenance. Bakit ko ito nababanggit? May kinalaman ito. Dahil din sa kinakain natin. Pabata ng pabata ang buhay ng tao. Amen po ba? Kaya nga ang common na maririnig nyo ngayon eh. Pag may nabalitaan tayo na patay na 80, 90, aabot tayo ito sa edad mo. Bonus. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mong abutin yung edad mo. Ang lakas mo sa litsyon, tsaka sa laman mo. Hindi ka maawa. Ang lakas mo sa matatamis. Kaya diabetes ang inabot mo, 30 anyos pa lang, may diabetes ka na. My God, isipin mo. Maswerte ka, bumabot ka ng 50. Okay. He proclaimed a fast and had all the people come together to seek help from the Lord. Verses 3 and 4. So nung itusan ni Yahweh na si Jehoshaphat ay mag-fasting, tinawag niya ang lahat ng tao sa kanyang bansa. And people came from every town in Judah to seek the Lord. My dear brothers and sisters, this is the second principle in winning the battles of life, is to take your problems to the Lord. Tandaan nyo, prayer ought to be the first weapon we use whenever we face the battles of life, not the last. Bigyan ko kayo ng example. Ito isang katotohanan na naranasan na ng iba sa atin at yung iba'y mararanasan pa sa hinaharap. Ano yung halimbawa? Halimbawa meron kayong itinakbo sa ospital. May iba'y nakaranas ng may takbo kayo sa ospital. Ito pa isang katotohanan. Darating ang panahon, ikaw naman mismo ang itatakbo sa ospital. Hello? Katotohanan ba yun? Hindi. Pag sinabi mo namang hindi, katotohanan yun, ibig sabihin nun, hindi ka na maiaabot sa ospital. Mamamatay ka sa aksidente. We're talking about the truth. Why? Because it will help you change your life completely. This is a reality. Walang kasinungalingan sa naririnig natin, katotohanan to. Kaya hindi matuto tao sa buhay sapagkat hindi nila pinag-aralan ng katotohanan. Na lahat tayo magtatakbo ng mahal sa buhay sa ospital. At darating ang panahon, ikaw mismo ang itatakbo sa ospital. At kung hindi ka na kaya itakbo, doon pa lang sa bahay, patay ka na. Yun ang katotohanan. Hindi ka na magising sa umaga. Kaya winasak na ang pintuan ng kwarto mo. O kaya sa banyo. This is a reality. Pero for sure, marami may tatakbo pa. Kaya lang nga DOA, karamihan. First stroke, matindi yan. Amen po ba? Ngayon, pag nakastroke ka na lumagpas ka ng 3-4, maraming pasalamat ka. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, makapagbago at makapagsasa. Okay. Sa dalawang karanasan na ito, nagtakbo ka sa ospital. Ang mga tao nagtatakbo sa ospital, hindi nag-iisip ng kung ano yan, kundi mailigtas yung mahal niya sa buhay. Correct? Matataranta yan. Alarm na alarm yan. Takot na takot yan. Tatakbo ka. Magsisiro na sa klono sa barangay yan para may takbo ka sa ospital. Pagdating sa ospital, yun ang takbo. Lalapitan niya. Kailangan nyo kayo mag-down payment. Yun ang problema ngayon. Patay. How you will react to the problem? Tsaka ka na mag-isip tayo kung kanino ka mangungutang. Kanino ka tatawag at humingi ng tulong pinansyal. Ngayon, kung ikaw naman, yung itatakbo, ay naisip mo huwag na itakbo kasi unang nasa isip kagad gastos ko sigurado kung hindi mabayaran ito. Kumisan yung pasyente pa mismo nag